ko lang ulit ang Kawikaan chapter 6 and verse 25. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Amen. Batay sa Kawikaan na binasa natin, Kawikaan chapter 6 and verse 25, ang title natin ngayon ay, Si Jesus lang ang daan ng buhay. Amen. So, dito, sa teksto na ating nabasa ngayong araw na ito, madalas nating marinig yung teksto na ito na tumatalakay para sa mga taong walang pananampalataya, para sa mga tao na makikitaan ng mapagmataas, umaasa sa sariling kakayahan, sa sariling talino, sa sariling pangunawa, sa mga taong liko ang daan. Dito ipinapaunawa dito ng Panginoon sa batay sa kawikan na ito na kung paano yung pamumuhay sa sariling standard. So sa buhay natin, yung likong pananaw na buhay na pananampalataya in short sa sarili nating standard, hindi sa standard ng ating Panginoon. Pero nung binasa ko yung teksto na ito, una sa lahat pumasok sa akin yung ganung bagay na pangungusap patungkol sa mga tao na liko yung pamumuhay. Pero nung nabasa ko ito, hindi lang yun ang ibinigay ng Panginoon, kundi dalawa ang kahulugan na ibinigay ng Diyos. Isa para sa mga namumuhay sa sariling kakayahan, at ang isa naman ay para sa mga taong tapat na namumuhay na matuwid hanggang dulo, hanggang sa kamatayan. So, ang sabi ng ibang tao, ang simbahan daw ay comfort zone. Yan ang sabi ng ibang tao. So, ang simbahan ay puntahan na kung saan may tuturing na comfort zone. So, na dapat ituring na takbuhan ng mga may problema. Yan. Yan ang sinasabi ng mga tao, pagtutulungan, pag-iintindihan, sa loob na simbahan, pagmamahalan. Ganyan yung comfort zone na sinasabi ng mga tao na sa loob mismo ng simbahan. Yan yung comfort zone na tinatawag na ang mga taong nakapaligid sa atin sa loob mismo ng simbahan. Pero, mga kapatid, yung tinatawag nilang comfort zone na simbahan, imbis na comfort zone, ang mararamdaman ng tao once na pumunta siya sa loob ng simbahan, minsan, nagaganap yung imbis na comfort zone, yung maramdaman niya is pag-aaway-away sa loob mismo ng simbahan. So, ibig sabihin, mayroong mga pag-uusig, mayroong pagja-judge sa bawat isa, imbis na makakaramdam ka ng comfort na madidismaya ka pa sa loob mismo ng simbahan. So, kaya nga, masasabi natin na itong comfort zone na ito, sasabihin na lang natin sa sarili natin, nagkamali ata ako ng pinasok na simbahan. Para bang nagkakaroon tayo ng regret na kung saan ine-expect natin na pag pumunta tayo ng simbahan, pagmamahal, makakapag-share tayo doon ng mga problema kasi nga gusto natin ng comfort. Pero imbis na comfort yung mararamdaman natin yung mga tao sa paligid natin na i-judge tayo, iano tayo na uhusigin tayo batay sa mga pamumuhay natin, batay sa ating mga kamalian. Kasi yung mga tao, nakatingin sila batay sa tao, sa pananaw mismo ng tao. Na kung saan, kung anong nakikita ng mga mata natin, doon ginjudge natin ang ating kapwa. So tayo mga kapatid, nakakalungkot lang. Nakakalungkot lang na isipin na sa loob mismo ng simbahan ay yung mga bagay na iniisip natin na comfort zone, pero imbis na yung mga miyembro mismo sa loob ng simbahan na nagko-comfort sa atin, sila pa mismo yung nagbibigay sa atin ng kabigatan kuminsan. So nangyayari, ang mga miyembro ay nag-aaway-away, nagkakaroon ng misunderstanding, nagkakaroon hanggang yung iba ay ayaw na magsimba. Ayaw na nila magsimba dahil nagkakaroon sila ng misunderstanding. Kasi nga, pumasok ka doon, pagkatapos mami-misunderstanding ka ng mga tao na kung saan hahatulan tayo dahil sa ating mga sitwasyon. Yung mga bagay na gano'n na imbes na yung mga tao ipupunta na simbahan, mas lalayo pa sila. Kasi nga, yung comfort zone na iniisip nila is nagiging kabaligtaran sa ini-expect nila. Kaya nga, nakakalungkot isipin na sa loob mismo ng simbahan, nagsasaya yung dyablo. Alam niyo kung bakit? Kasi nga, natutuwa siya na habang ang mga miyembro is nag-aaway-aaway, naglalaban-laban sila. So, yun ang gusto ng dyablo, na wasakin yung loob mismo ng simbahan. Na kung iisipin natin, oo nga no, sa pananaw natin yung simbahan is comfort zone. Pero hindi natin iniisip na
sa pagpunta natin doon is mas malala pa pala kesa sa mga problema natin na madadatnan natin doon. Kasi nga, imbes na magkaroon ka ng maramdaman mo yung pagmamahal ng ibang tao, merong bagay na kung saan hahatulan tayo batay sa mga bagay na meron tayo ngayon. So, ang ibig ko sabihin to, imbes na comfort zone, ay nagiging war zone. Yung simbahan. Yung simbahan mismo nagiging war zone. Dahil may naghahanap ng comfort, pero may humahatol naman sa kanyang kapwa. Dalawa. May naghahanap ng comfort. So, sa paghahanap mo ng comfort, nagkamali ka na nilapitan. Paghatol, yung naramdaman mo. Inuusig ka na dahil sa mga bagay na sineshare mo. Mali. So, yung mga tao is nagkakaroon ng misunderstanding. Alam niyo kung bakit? Kasi nga, imbes na sa Diyos tayo pumupunta, imbes na sa Diyos tayo dumadirect, bakit umaasa tayo sa tao? Katulad ng teksto na ating binasa ngayon, may daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Ine-expect natin yung mga tao is tutulungan tayo, pero dapat mas expected natin na once na pumunta tayo ng simbahan, si Lord mismo yung lalapitan natin. Kasi nga, once na lumapit tayo sa isang tao at hindi naman tayo maituwid sa mga bagay na mabigyan tayo ng comfort, sigurado magdaramdam tayo. Iisipin natin, hindi tayo naiintindihan ng mga taong ito sa sitwasyon na meron tayo. Kaya nga, may humahatol sa kanyang kakayahan, sa sariling kakayahan, may humahatol batay sa kanyang nakikita, at may mga tao din naman ayaw, tinatama sa mga kamalian nila. So, ibig sabihin, hindi nagkakasundo ang mga mananampalataya, kaya nasaan dun yung matatahawag nating comfort zone sa loob mismo ng simbahan. Kasi nga, yung mga tao, hindi nagkakaroon ng iisang damdamin. So, yung mga tao, ayaw nilang itinatama sila sa mga kamalian nila. Magsishare ka ng mga problema sa buhay mo, sa mga miyembro mo. Once na tinama ka naman, binigyan ka ng advice, ayaw mong tanggapin. So, hindi nagkakaroon ng iisang damdamin yung mga tao. Siyempre, ini-expect natin, magsishare ka ng mga problema mo kasi gusto mo magkaroon ng comfort. Pero ang isang tao naman, hahatulan ka naman niya batay sa mga problema na meron ka. Imbes na nasa tamang pagko-comfort, nasa tamang pag-advise, nagkakaroon ng judgment yung mga tao. So, hindi sila nagkakaroon sila ng misunderstanding. Yun ang ibig ko sabihin na kung saan nagkakaroon ng awayan sa loob mismo ng simbahan. Dahil sa bagay na iyon, hindi ang Panginoon ang namamagitan, kundi sa sarili na lang natin. Kaya nga mga kapatid, dahil lang totoo sa loob mismo ng simbahan, once na pumasok tayo sa simbahan at umaasa lang tayo sa mga tao, hindi tayo sa Diyos tumitingin, kundi sa tao. Katulad na lamang ng, alam nyo, sa ibang simbahan, yung sa simbahan namin, yung mga tao, umaasa sila na tutulungan sila ng simbahan. Kasi ang laki ng simbahan, pero ine-expect nila na magkakaroon sila ng comfort sa simbahan na kung saan ipoprovide ng simbahan yung tulong. Pero dahil hindi sila tinutulungan ng simbahan, magkakaroon sila ng damdamin na magtatampo sila sa simbahan. Ba't ganun ang simbahan? Hindi kami iniintindi, hindi kami inuunawa sa sitwasyon na meron kami, na dapat sana kami ang tinutulungan. So, misunderstanding ang lahat ng nangyayari na umaasa tayo sa simbahan, umaasa tayo sa mga tao, imbis na sa Panginoon tayo umasa. Kaya nga nagkakaroon ng conflict sa loob mismo ng simbahan. Kasi nga, iniisip natin, sa pananaw natin, kung once na pumasok tayo sa loob ng simbahan, matutugunan lahat ng ating mga kahilingan, mga problema. Pero, ang totoo niyan, pumunta tayo doon para lumapit sa tao, hindi sa Diyos. So, yung pananampalataya natin ay natutuon sa mga tao sa paligid. Once na ginawa natin iyon, hindi pantay-pantay yung pananaw ng mga tao sa loob mismo ng simbahan. Once na mali yung nilapitan mo, madalas, di ba? Isipin ninyo mabuti. Once na lumapit sa inyo yung kapatiran niyo, may problema siya. Pag uwi niyo ng tahanan, maalala niyo pa bang ipag-pray siya? Maalala niyo pa ba, once na nag-share siya ng problema sa inyo, once na nakapag-share siya sa inyo ng mga bagay-bagay, maalala niyo pa ba na ipagdasal siya araw-araw? Hindi na natin ipinagpe-pray araw-araw yung tao na yun. Isipin natin mabuti kung
Kamusta na kaya siya? Natugunan na kaya yung mga problema niya? Ganon yung ibig ko sabihin na kung saan may naghahanap ng comfort. Pero yung tao na yun na nilapitan niya, hindi man maibigay yung tamang comfort. So, ang ibig ko sabihin, once na lumapit sa inyo yung kapatiran ninyo, alam ninyo kung anong dapat ninyong gawin. Ipagdasal ninyo sila, ipag-pray ninyo hanggang sa matugunan siya ng Panginoon, hanggang sa makalaya siya sa mga problema niya. Hindi yung i-judge natin siya. Ano ba naman kasi yan? Wala kang pananampalataya. Ano ba naman ginagawa mo? Ba't ganyan? Pag-judge yung nangyayari. Once na tayo nag-comfort sa ating mga kapatiran, dapat may explanation tayo na maayos. Dapat maayos tayo nakikipag-usap. Dapat makikitaan nila yung pagmamahal sa atin. Once na kahit na mali yung tao na yun, dapat maitama natin siya ng maayos, ayon sa salita ng Diyos. Hindi lang puro salita na kung saan magkakaroon siya ng damdamin na kung saan ginajudge mo na ako. Hindi na yung pagmamahal. Kumbaga, para sa atin, sa loob mismo ng simbahan, dapat nagmamahalan tayo. Hindi tayo tumitingin bati sa mga kung ano sitwasyon na meron sila. Kumbaga, kung ano lang, dapat sa Panginoon pa rin tayo nakabase. Alam nyo, yung sinasabi kong comfort dito na kung saan maibibigay nyo ng tama sa inyong mga kapatiran. Alam niyo, naalala ko nung nakila Brother Bisset pa tayo. Nung si Sister Gia, hindi siya makapag-praising na maayos. Yung mga mata niya magang-magana. Hindi niya kayang mag-praising, pero nakita siya ni Sister Tina. Nung nilapitan niya, tinanong niya, ano bang problema mo? Parang namamagay mga mata mo. So, doon nag-umpisa na umiyak si Sister Gia. At anong comfort na ginawa ni Sister Tina? Ang sabi ni Sister Tina, halika, mag-pray tayo. Magdasal tayo. So, tinawag niya lahat ng mga miyembro, tara, lahat tayo sabay-sabay na magdasal para kay Sister Gia. So, ganun yung sinasabi kong comfort. Na kung saan, yung pagka-comfort natin is nasa tamang paraan. Hindi sa pagja-judge. Ano ba? Hindi mo ba kaya yung bagay na iyan? Hindi ka pa magpupuri? Tinawag ka ng Panginoon, hindi mo ba kaya yan? Hindi ganoon. Kundi nasa tamang paraan na kung saan may paparandam mo yung tamang comfort ng pagmamahal. Kukomfort ka sa Kanya, pero mararamdaman niya yung tunay na pagkukomfort mo sa pamamaraan ng Panginoon. Hindi sa pamamaraan na alam natin. Kaya nga yung teksto natin binasa, may daang matuwid sa tingin ng tao. Pero ang dulo nito ay kamatayan. Sa paningin natin, sa harapan, sa pananaw natin, tama yung ginagawa natin. Pero kung minsan nakakasakit tayo ng damdamin na hindi natin alam. Nakakapagsalita tayo ng mga bagay na kung minsan is tumatanim sa puso ng tao. Imbis na iisipin natin na katulong tayo, nakapag-advise tayo, pero kamatayan pang-spiritual pala yung binibigay natin. Kasi nga, sa tingin lang natin, sa sariling kakayahan, yun yung tama. Pero, kung iisipin natin, paano ba tayo makakatulong sa ating mga kapatiran sa pamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoon? Through prayer. So, kung may mga lumapit sa inyo ng mga kapatiran, halika kapatid, magdasal tayo. Daanin natin sa dasal. Magtulungan tayo sa pananalangin, magtulungan tayo para sa mga kapatiran natin. Hindi sa sarili nating kakayahan na alam natin na may kakayahan ako, may alam ako. Hindi ganoon. Kundi, tulungan natin silang ilapit sila sa Panginoong Yesukristo. Nang sa gayon, ang mga problema nila sa buhay nila is magkaroon ng katugunan. Kaya nga yung title natin, si Jesus lang ang daan ng buhay. Si Yesukristo lang ang makakapagbigay liwanag sa tao na yun. Kung ano ba yung mga dinaranas niya, si Lord lang makakatugon sa kanyang mga problema. Kaya nga mga kapatid, sa teksto natin binasa ngayon, iniisip natin na sa paglapit natin sa tao, magkakaroon na tayo ng comfort. Iniisip natin na sa pagpunta natin ng simbahan ay makakatagpo tayo ng mga kaibigan, na makakaintindi sa atin, makakapag-share tayo ng problema. Pero madalas ang tunay na labanan ay nasa loob mismo ng simbahan. Sa loob mismo ng simbahan, madalas yung tunay na labanan, mas higit pa sa labanan ng mga problema. Pagdating sa loob ng simbahan, spiritual ang nagaganap sa loob mismo ng simbahan. Hindi ko sinasabi sa inyo, hindi ko tinuturo sa inyo na huwag kayong lumapit sa mga kapatiran. Hindi ko itinuturo sa inyo na masama ang magtiwala sa mga kapatiran. Dapat pa nga ay dapat magtulungan tayo sa pagbitbit ng mga pasanin ng bawat isa. At magmahalan kayo gaya ng tunay na magpapamilya.
Yan yung tunay na pagko-comfort sa loob mismo ng simbahan. Kaya nga, sabi sa Galatia chapter 2 verse 6, Galatia chapter 6 verse 2, magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin ng bawat isa, sa gayon paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. So, yan ang sinasabi sa Galatia chapter 6 verse 2. So, anong sabi ng Panginoon? Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin ng bawat isa. Sa gayon, paraan ay matupad ninyo ang utos ni Kristo. Ano ba yung utos ni Kristo? Sabi niya sa John chapter 15 verse 12, ito ang aking utos, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Diba? Yan ang utos ng Panginoon sa loob mismo ng simbahan, ang magmahalan. Hindi sa sarili nating kakayahan, hindi sa sarili nating talino, kundi yung pagmamahal mismo, yung utos mismo ng ating Panginoon, doon tayo magkaroon ng pundasyon sa loob mismo ng simbahan. Ang maging pundasyon natin ay ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi ang sarili natin, hindi ang kakayahan natin, kundi si Kristo mismo ang maging pundasyon ng ating buhay. Kaya nga, kung nais natin ng comfort, hindi tayo sa tao lumalapit, kundi sa Panginoon mismo una tayo lumalapit, sa Panginoong Jesucristo. O sino naman yung mga miyembro natin, sino naman ang kapwa natin? Anong trabaho naman nila kung dapat sa Panginoon? Ang mga miyembro natin, ang trabaho nila ay i-comfort ka sa pamamagitan ng pananalangin. Pagpe-pray para sa iyo, pag-a-advise ng tama sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ganon yung pagko-comfort na dapat trabahuhin ng mga miyembro. Hindi tayo nagko-comfort sa pamamagitan ng pagja-judge sa mga mali ng mga tao. Kundi nagja-judge tayo pero dapat sa tamang paraan na magpagtutuwid at pag-a-advise ng tama. Kinakailangan maliwanag, kinakailangan malumanay kang makikipag-usap sa iyong kapwa. Hindi magagalitin ang ipapakita natin. Kaya nga mga kapatid, sa buhay natin bilang mga mananampalataya, ang trabaho natin na maitutulong, hindi man tayo makatulong financially, may pagpe-pray natin yung mga miyembro natin, kung may karamdaman man sila, kung may mga problema man sila, sa ganung paraan, matutulungan natin ang ating mga kapatiran. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, magmahalan tayo, magtulungan tayo sa mga pagbibit-bit ng pasanin ng bawat isa. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoon sa atin, malaki yung tulong na pagdarasal ng bawat isa sa atin. Alam niyo kung bakit? Sinasabi sa Mateo chapter 18 verse 20, sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. Diba? Ang laki ng tulong ng pagdarasal ng bawat isa sa atin. Sinabi ng Panginoon, kung may 2 o 3 nagdarasal sa aking pangalan, andun ako kasama nila. Ibig sabihin, kung yung tao na yun, malaki ang problema niya, hindi niya kaya magdasal, kayo mismo magdarasal para sa kanya. Kayo mismo ang tutulong na magdasal para sa kanya, na mabigyan siya ng liwanag, na matulungan siya ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo mismo yung tutulong sa ating kapwa, na sa pamagitan ng ating pagdarasal, ang Panginoong Jesucristo ay tutugon sa lahat ng mga problema niya. So, yun ang trabaho natin bilang mga miyembro na may concern para sa ating mga kapatiran. Kaya nga, walang masamang lumapit sa mga kapatiran o walang masamang mag-share ng mga problema kung ang lahat ay sa Diyos nagtitiwala. So, malaki ang maitutulong ng dasal ng bawat isa. Yan ang sinasabi ng Biblia. Kaya nga sabi sa Santiago chapter 5, verse 13 to 16, nahihirapan ba ang sino man sa inyo? Manalangin siya. Kanino? Sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi sa sarili nating kakayahan, kundi sa Panginoong Jesucristo tayo dapat manalangin. Nagagalak ba ang sino man? Umawit siyang ng papuri sa Diyos. Kung tayo nagagalak, tayo pinagpapala, kanino tayo magpupuri pa rin? Sa ating Panginoon, hindi sa sarili nating papuri. Hindi natin papupurihan ang ating sarili dahil na tayo'y pinagpapahala. Tayo nagkakaroon ng achievement sa buhay natin, kundi pinupuri natin ang ating Panginoon dahil sa mga pagpapala sa buhay natin. Kung kayo man ay may sakit, ipatawag ninyo ang mga pinuno ng iglesia upang ipanalangin. Ipanalangin kayo at pahiran ng langis sa pangalan ng ating Panginoon.
So, kung tayo man may karamdaman, ito yung trabaho natin. Yung ipagdasal natin ang ating mga kapatiran na may karamdaman sa pangalan ng ating Panginoong Yesukristo. Pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Madalas, di ba, once na tayo lugmok na sa problema, masasabi pa ba nating may pananampalataya pa ba tayo? Ang pumapasok na lang sa ating isipan ay kawalan ng pag-asa. Iisipin natin na hindi tayo minamahal ng Panginoon. Iisipin natin sa dami ng mga problema sa buhay natin, para bang hindi na tayo pinapakinggan ng Panginoon. Sa dami ng mga pagsubok sa buhay natin, para bang pinaparusahan tayo ng Panginoon. So nawawala na tayo ng pananampalataya. So, ang magagawa lang natin ay i-testimony natin, i-share natin sa ating mga kapatiran dahil hindi na natin kaya. So, ang magiging trabaho ng mga miyembro ay ipanalangin yung miyembro na may pananampalataya. So, yun ang trabaho ng bawat isa sa atin. Kaya nga, ang sabi niya, palalakasin siya muli ng Panginoon at patatawarin ang kanyang mga kasalanan. Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan. At ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang magagawa ng panalangin ng taong matuwid. Yan ang sinasabi ko sa inyo, mga kapatid. Lugmok na tayo sa problema. Kinakailangan natin ang tulong ng bawat isa. Kinakailangan natin ng comfort ng bawat isa. Dahil tayo mismo, lahat tayo dapat magtulungan sa pasanin ng bawat isa sa mga problema natin. Pero sa buhay natin, itinuturo yung sa binasa natin ito, itinuturo ng Panginoon na walang ibang daan maliban sa ating Panginoong Yesukristo. Pagpapala man yan, o pagsubok man yan, o kagalakan man yan, sa Panginoong Yesus pa rin tayo dapat magtuon. Sa Kanya natin itawag ang lahat ng ito sa mga kapatiran. Maari tayong lumapit sa ating mga kapatiran o sa ibang tao, pero sikapin ninyo na nagiging isa yung damdamin ninyo sa pangalan ng ating Panginoong Yesukristo. Kaya nga mga kapatid, dito sa buhay natin bilang isang mananampalataya, sikapin natin na magtiwala at manampalataya sa ating Panginoon. Hindi tayo dapat nagtitiwala sa sarili nating kakayahan. Sa sarili natin, iwaksin natin ito. Isipin natin mabuti, walang ibang daan sa buhay natin na makakatulong sa atin kundi ang ating Panginoong Yesukristo lamang. Si Jesus lamang ang makakatulong at makakatugon sa atin sa buhay natin sa mga problema. Kaya nga kung iisipin natin na sa paglapit natin sa simbahan ay makakatagpo tayo ng comfort. Tama kayo, makakatagpo kayo ng comfort. Pero, ang kapayapaang ibinibigay ng ating Panginoon na hindi katulad ng kapayapaan ng mundong ito. Hindi siya katulad ng kapayapaan na binibigay ng mundong ito. So, sa mundong ito, once na lumapit ka sa mga taong walang pananampalataya sa salibutan, yung pamamaraan ng salibutan ito ibibigay nila sa pamamaraan ng salibutan. Halimbawa na lamang, may problema ka, dami mo problema, lumapit ka sa mga tao sa salibutan. Nag-share ka ng mga problema. Anong sasabihin lang nila sa iyo? Tara, mag-inuman na lang tayo. Daan na lang natin sa inuman yan. Once na nalasing ka, wala na yun. Makakalimutan mo na yung mga problema mo. Diba, ganun ang pamamaraan ng salibutan. Kung iba naman, tara, pumunta tayo doon sa isang lugar na kung saan magiging masaya tayo. Kalimutan mo yung problema mo. Pamamaraan ng mundong ito. Pero ano bang pamamaraan ng Panginoon sa atin na ibinibigay? Kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundong ito. Pero pag once na lumapit ka sa Panginoon, akala mo ba agad-agad magkakaroon ka ng comfort? Hindi. Once na pumunta ka sa harapan ng Panginoon, anong ibibigay ng Panginoon sa iyo? Una sa lahat, rebuking ang ibibigay sa iyo ng Panginoon. Ang ikalawa, pagtutuwid. Ang ikatlo, pagpapahalo. Ito'y pagpapahalo ng isang magulang gaya ng pagko-comfort. Ganon ang pagko-comfort ng ating Panginoon sa atin. Imbis na maramdaman natin comfort, unang gagawin ng Panginoon sa atin, i-rebuke niya tayo. Itutuwid niya tayo, papaluin tayo sa mga bagay na nagagawa natin, mga kamalian natin. Ganon yung estilo ng Panginoon na pagko-comfort sa atin. So, sa atin, bilang mga anak ng ating Panginoon, after na maunawaan natin yung pagtutuwid sa atin ni Lord, doon mo palang mararanasan ang tunay na kapayapaan.
Once na tinuwid ka na ng Panginoon, once na nirebuke ka ng Panginoon, once na naunawaan mo na kung ano ba yung nais ng Panginoon para sa'yo, doon mo palang mararamdaman ang tunay na comfort ng kapayapaan mula sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sa buhay natin, sabi nga ng Panginoon, sabi na sa Hebrew chapter 12, verse 15 to 16, Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag mo ring mamasamain kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Pinapalo ang itinuturing niyang anak. So tayo mga kapatid, tinutuwid tayo ng Panginoon sa mga kamalian natin. Pinapalo tayo sa mga kasalanan na meron tayo. Yun na yung pagko-comfort ng Panginoon para sa atin. Iniisip natin kapag once na lumapit tayo sa Panginoon, Lord, tulungan mo ako sa mga problema ko. Agad-agad ibibigay ni Lord. Hindi. Hindi ibibigay ni Lord yung mga kahilingan agad natin. I-rebuke muna na tayo. Tayo muna ipapaluin ng Panginoon. Kasi nga, dumaranas tayo ng mga ganito kasi nga kung minsan, dahil sa mga kapalaluan natin, dahil sa mga mali nating desisyon, dahil sa mga mali nating gawa, nagkakasala tayo sa harapan ng Panginoon. Nagtitiwala na tayo sa sarili nating kakayahan. Once na lumapit tayo sa Panginoon muli, papaluin niya tayo. Itutuwid niya tayo na sa gayon maunawaan natin mabuti kung ano nga ba yung pagko-comfort ng isang magulang para sa atin. So sa pamagitan ng pagpapalo sa atin ng Panginoon, mararamdaman natin ang tunay na comfort. Kaya nga, kahit sa mga kapatiran natin, maririnig natin sa kanila yung rebuking, pero yun ay pagmamahal para sa inyo ng mga kapatiran natin. Nire-rebuke tayo, gusto nilang itama tayo sa mga mali natin. Hindi para saktan yung damdamin, kundi gamitin yung bagay na yung kung saan, kung paano tayong tinatama ng Panginoon, dapat nating mas maunawaan mabuti na sa pamagitan ng kanyang mga salita ay maitatama tayo sa mga mali natin. Kaya mga kapatid, ayon sa Mateo chapter 11 verse 29, ang sabi niya, pasanin ninyo ang aking pamahatok at sundin ninyo ang aking mga itinuturo sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang loob. Matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan. So, bago natin matagpuan ang kapahingahan sa ating Panginoon, ang sabi niya muna, pasanin mo ang aking pamatok at sundin ang aking mga itinuturo. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Bago ninyo maranasan ang comfort mula sa ating Panginoon, itutuwid muna tayo ng Panginoon sa mga kamalian na meron tayo. Once na nakapag-repent tayo sa ating mga kasalanan, nakapagsisi na tayo, doon natin mararamdaman yung tunay na kapayapaan mula sa ating Panginoong Jesucristo. Pero sa mundong ito, yung kapayapaan na hinahangad natin sa mundong ito, panandalian lang. Uminom ka ng alak, magpakasaya ka sa mall, magpakasaya ka kung saan, pero pagkatapos nun, mararamdaman mo ulit yung problema mo. Mararamdaman mo muli yung sakit sa puso mo. Pero once na lumapit ka sa Panginoon, once na naituwid ka sa mga kamahalian mo, yung kapayapaan na yun ay mararamdaman mo ng tuluyan, panghabang buhay. Dahil nasa iyo na ang Holy Spirit. Magkamali ka man, madapa ka man, pero ang Holy Spirit na ang siyang magtutuwid sa iyo at gagabay kung paano ka lalapit sa ating Panginoong Jesucristo. Yun ang layunin ng Panginoon para sa atin na kung bakit tayo tinutuwid, kung bakit tayo pinapalo. Nais ng Panginoon na maramdaman natin yung tunay na kapayapaan through Holy Spirit. Hindi sa sarili nating kakayahan, yung kasiyahan na yan. Madali natin pasayin yung sarili natin, pero yung kasiyahan mula sa Holy Spirit, ramdam natin yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. Kaya nga mga kapatid, as a Christian, bilang mga mananampalataya, dito sinasabi dito sa John chapter 14 verse 27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Kaya huwag kayong mabalisa, huwag na kayong matakot. So ang kapayapaan ng mundong ito, hindi katulad ng ino-offer sa atin ng Panginoon. Magkaiba ang kapayapaan ng Panginoon at kapayapaan ng mundong ito. Yun ang sinasabi ko sa inyo na Holy Spirit. Once na nasa atin ang Holy Spirit, kahit na nakakaramdaman tayo ng mga pagsubok sa buhay na, masaya pa rin tayo naglilingkod sa Panginoon. Masaya pa rin tayong lumalakad sa kabila ng mga pagsubok na meron tayo sa buhay natin. Kaya nga ang Holy Spirit, ang siyang nagsisilbing
magbibigay sa atin ng gabay upang tayo maging ganap na maranasan natin yung kapayapaan. Kaya mga kapatid, as a Christian, kung nagtitiwala lang tayo sa sarili nating kakayahan, kung iniisip natin na kaya natin ito, mali tayo. Kaya nga, hindi tayo sa Diyos nagtitiwala, kundi sa sarili nating kakayahan. Kung magtitiwala lang tayo sa sarili nating kakayahan, magdudulot ito ng kapahamakan sa atin. Kung iniisip natin na sapat na yung pagsisimba natin upang tayo makarating na ng langit, maling-mali pa rin tayo. Mali tayo sa bagay na iniisip natin na nagsimba na ako, nagawa ko na lahat ng ito, so makakapunta na ako ng langit. So mali tayo sa ganung bagay. Kaya nga mga kapatid, kung tayo'y naniniwala sa rapture day, kung naniniwala tayong malapit nang dumating ang Panginoon, dapat din tayong maniwala sa kanyang mga salita. Dapat tayong maniwala sa mga salita niya, sa buhay natin. Sa buhay natin, yung salita mismo ng ating Diyos hanggang sa araw na dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Isabuhay natin yung mga salita ng ating Panginoon. Kaya nga, ang tanong dito, paano ba natin ini-spend yung buhay natin habang hinihintay natin ang ating Panginoong Jesucristo? Paano ba nating ilaan yung buhay natin? Kung tayo nagtitiwala sa ating Panginoon at hindi sa sarili nating kakayahan, paano natin ini-spend yung buhay natin sa pananampalataya habang hinihintay natin ang ating Panginoon? Pero mostly sa mga tao, ini-spend nila yung mga time, yung oras nila, yung panahon nila, yung araw nila sa pag-google sa mga pangarap nila sa buhay. Para sa hinaharap, para sa business, para sa family, sa pag-aasawa, sa mga plano, para sa hinaharap, lahat ng yan. Iniisip ng mga tao, ini-spend nila yung oras nila sa mga bagay sa salibutan. Pero as a Christian, nagiging kampante tayo. Sumasabay tayo sa takbo ng mundong ito. Kung tayo nagtitiwala sa Panginoon, kung tayo naniniwala na malapit nang dumating yung rapture day, dapat tayo mismo, alam na natin kung paano tayo lalakad sa pananampalataya. Alam na natin kung paano ba tayo mamumuhay ng ganap sa harapan ng ating Panginoon. So tayo mga kapatid, lahat tayo bilang mga mananampalataya ng ating Panginoon, paano ba tayo lalakad habang hinihintay natin ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo? Sa araw na ito, isipin natin kung kukunin na tayo ng ating Panginoon o darating yung rapture, tayo ba'y handa sa muling pagparito ng ating Panginoon? Nakahanda ba tayo? Sapat na ba yung mga ginawa natin upang masabi natin na tayo makakapasok ng langit? O iniisip natin na sa sarili nating kakayahan, nagawa na natin yung mga bagay na ito, sapat na ito para makapasok na ako ng langit. Para sa atin, sa mga mananampalataya, paano natin i-spend yung bawat araw sa buhay natin na hinihintay natin ang muling pagparito ng ating Panginoon. Isipin natin mabuti, ano ba yung mga plano natin sa buhay natin ngayon? Nakapagplano ba tayo, Lord? Ito na yung time para i-spend ko yung oras ko para makapagsilbi sa iyo, makapag-ministry na ako, Lord. Ito na yung time na isuko ko yung makamundo kong pamumuhay. Ito na yung time, Panginoon. Hindi sa akin sariling kakayahan, kundi umaasa ako, Lord, na ako'y babaguhin mo na. So sabi nga sa Hebrew chapter 12, verse 2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan ng kabuuan ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahihiyang ang mamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Kaya nga sabi din sa Colossus chapter 3 verse 1 to 2, binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, kaya't ang pagtuunan ninyo ng isipan ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. At ang mga bagay na panlangit, ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. So dito, sinasabi ng ating Panginoon na kung saan ituon natin yung isipan natin sa mga bagay na espiritual, hindi sa mga bagay na panlupa. So paano natin i-spend yung time natin, yung araw natin, habang hinihintay natin ang muling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo? Kaya mga kapatid, sa mundong ito, isipin natin mabuti, saan tayo nakatuon? Saan tayo nakatuon? Sa buhay natin, bilang isang mananampalataya,
Sabi nga sa teksto, may daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Kung iniisip natin, habang abala tayo sa mga bagay sa salibutan, iniisip natin sa dulo nito, magkakaroon tayo ng buhay. Kamatayan ang naghihintay sa atin. Sinasabi ng Biblia, may 2 daan. May 2 daan na dapat pasukan. May 1 daan na maluwang na kung saan dinadaanan na marami. May 1 daan naman na masikip na kung saan kakaunti nagdaraan. Ngunit ang dulo nun ay buhay na walang hanggan. Sa buhay natin, gusto natin maging magaan ang lahat sa buhay spiritual, maging sa spiritual, maging sa paglilingkod man, napakagaan ang gusto natin pamumuhay. Pero para sa Panginoon, lumakad tayo sa makipot na pintuan. Pumasok tayo doon na tayo mismo nagtitiwala tayo sa Panginoon. Sa dulo na naghihintay ang ating Panginoon. Kaya nga, gusto ng Panginoon sa lahat ng mga pagsubok sa buhay natin, pagtagumpayin natin to sa tulong at pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi sa sarili nating kakayahan. Kaya nga mga kapatid, sa bawat araw na ating paglakad, ito ba'y hahantong sa kamatayan, sa impyerno o kamatayan dahil sa pagsunod natin sa kalooban ng ating Panginoon na hahantong sa buhay na walang hanggan. May hangganan. Yung alam natin may daan na nilalakaran natin sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. 2 ang meaning. Maari mapunta tayo ng impyerno sa dulo nun o mag-alay tayo ng buhay. Ang dulo nun ay buhay na walang hanggan. Kaya nga mga kapatid, sabi sa John chapter 12, verse 25 to 26, ang taong nagpapahalaga sa kanyang sarili lamang ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang taong hindi nagpapahalaga sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang naghahangad na maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin at saan man ako naroon ay pumaparoon din siya. Pararangalan ng Ama ang sino man naglilingkod sa akin. 2 ang pintuan. So kung tayo naghahangad ng buhay, ay mawawalan tayo ng buhay. Pero kung tayo ay naghahangad na maglingkod sa Panginoon na kahit buhay pa ang kapalit, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So tayo mga kapatid, sa dulo ng ating tinatahak ngayon, nakakasigurado ba tayo, yung dulo niyan ay impyerno o yung dulo man yan ay buhay na walang hanggan? Tignan natin yung sarili natin. Ano ba yung focus natin sa buhay natin ngayon? Yung mga bagay ba na pinagkakabalan natin ngayon? Yung mga bagay ba na iniisip natin ngayon ay sa dulo niyan ay magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan? O yung dulo niyan ay kapahamakan sa impyerno? Isipin natin mabuti. Mas marami yung ini-spend natin sa buong buhay natin. Sabi ng Panginoon, 70 to 80 na lang yung buhay ng tao. Tignan niyo yung buhay ng mga tao ngayon. 40, 50 ang agang namamatay ng mga tao. Sa palagay ba ninyo, gaano karami yung mga taong napupunta ng langit at mas marami pang napupunta ng impyerno? Dahil nga yung mga tao, ini-spend nila yung oras nila, yung time nila, yung panahon nila sa paggawa ng mga bagay sa mundong ito. Hindi sa mga bagay na pang-espiritual. Kaya mga kapatid, ang tunay na kaligtasan ay matatagpuan lang natin sa ating Panginoong Jesucristo. Sa Kanya lang natin matatagpuan yung tunay na kaligtasan sa ating Panginoon sa pamagitan ng Kanyang kagandahang loob at pagmamahal para sa atin. Lahat tayo pinatawad na sa ating mga kasalanan. Sa buhay natin ito, dumaranas man tayo ng mga kapigatian, mga pagsubok, mga problema. Dapat pa rin tayo maging tapat sa Kanya at magpatuloy pa rin tayo sa paglakad sa pananampalataya. Ano man ang mga pagsubok na daanan natin, huwag nating isipin na yung mga bagay na yan ay magagawa natin sa sarili nating kakayahan. Hindi. Kinakailangan nating magtiwala at manampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Yung mga bagay na pagsubok sa ating buhay, maliit lang yan. Kaya huwag kayong susuko sa pananampalataya. Yung mga problema na meron tayo, maliit lang yan, alikabok lang yan kung titignan ng ating Panginoon. Kaya nga sabi niya sa Hebrew chapter 12 verse 4, ang sabi niya, hindi pa humahantong sa pag-aalay ng dugo ang pakikipaglaban ninyo sa kasalanan. So ibig sabihin, yung mga bagay na problema natin na inirereklamo natin sa Panginoon na, Lord, nahihirapan na kami, sinasabi ng Panginoon, hindi pa kayo nag-aalay ng dugo
sa pakikipaglaban ninyo sa kasalanan. Maliit lang yan. Kaya magtiwala kayo sa ating Panginoon. Manampalataya kayo, tumawag kayo sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga mga kapatid, walang ibang daan upang tayo makapunta ng langit kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sumampalataya tayo sa Kanya at magsisi sa ating mga kasalanan. Hindi tayo maliligtas ng pera, ng kayamanan, o ng kapangyarihan, o ng simbahan, o ng relihiyon, kundi sa pamamagitan mismo ng relasyon natin sa ating Panginoong Jesucristo. Yung pananampalataya natin, yung pagkilala sa atin ng ating Panginoon, once na tayo nagsisi, tumalikod sa ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Panginoon. Tayo'y bibigyan niya ng bagong buhay at tayo'y tuturing niya na tunay na mga anak ng Diyos. At sa huling araw, tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ay pangako sa atin ng ating Panginoon. Kaya sa Diyos tayo magtiwala, hindi sa sarili nating kakayahan. Kaya mga kapatid, ano sabi ng Panginoon sa John chapter 14, verse 6? Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Yun ang sinasabi ng ating Panginoon. Sinasabi din sa Revelation chapter 3, verse 19. Sinasaway ko at pinapalo ang lahat ng aking minamahal, kaya't maging masigasig ka. Pagsisihan mo, talikuran ang iyong mga kasalanan. Kaya mga kapatid, sa buhay natin bilang mga mananampalataya, ang nais ng Panginoon upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan, hindi ang iyong kayamanan, hindi kung ano yung natapos mo, hindi kung ano yung mga sa buhay mo na natamo mo. Hindi yun. Ang nais ng Panginoon ay pagsisihan mo, talikuran ang iyong mga kasalanan. Nang sa gayon, magkaroon ka ng ganap na buhay doon sa langit, hindi sa mundong ito. Dahil ang mundong ito ililipas. Darating ang araw ng ating Panginoong Jesucristo ay babalik dito upang hatulan ang bawat isa sa atin batay sa ating mga gawa. Kaya nga isipin natin mabuti, paano ba natin ini-spend yung time natin sa buhay natin ito? Madalas, ini-spend natin sa mga pansarili natin, sa mga pangarap natin sa buhay. Pero nangako ang Panginoon, alalahanin niyo na muling babalik ang ating Panginoong Jesucristo. Maaring mamuhay tayo sa kasalanan ngayon. Maaring mamuhay tayo sa hilig ng laman, sa kahalayan, sa lahat ng kasalanan. Pero isipin natin mabuti, hanggang kailan natin gagawin ang mga bagay nito? Hanggang kailan tayo mamumuhay sa galit, sa puot, sa mga tao? Hanggang kailan tayo na mananatili na hindi nagpapatawad sa kapwa natin? Hanggang kailan natin gagawin na susubukin natin ang Panginoon? Di ba dapat, ito na yung panahon na kung saan, kung alam natin malapit na dumating ang ating Panginoong Jesucristo, dapat isuko na natin ang lahat ng iyan. Lumapit tayo sa ating Panginoon at manampalataya tayo sa Kanya. Ang nais ng Panginoon, tayo habang nabubuhay tayo, ituwid tayo sa mga mali natin. Hindi sa sarili nating kakayahan, hindi sa sarili nating pangunawa, hindi sa sarili nating pananampalataya, kundi sa kakayahan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ng pagsisisi, pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ganon yung pamamaraan ng Panginoon para sa atin nang sa gayon magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So sa atin, sa buhay natin, alam natin may daang matuwid sa tingin ng tao. Yun yung sa tingin lang ng mga tao ngayon. Pero ang para sa Panginoon, ang tamang daan para sa Kanya ay yung lumapit ka sa Kanya. Lumapit ka sapagkat sinasabi niya, si Kristo ang daan ng katotohanan at ang siyang buhay. Sa pamagitan niya, makakapunta ka na ng langit. Sa pamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sa atin, sa buhay natin, ano man ang mga sitwasyon na meron tayo o pagsubok man, ilapit natin yan sa ating Panginoong Jesucristo. Na sa gayon, magkaroon tayo ng tamang comfort sa ating Panginoon sa pamagitan ng pagpapakumbaba natin at pagsisisi sa ating mga kasalanan. Una sa lahat, nais ng Panginoon na itama tayo sa mga mali natin. Hindi para saktan ang damdamin natin, kundi mas maramdaman mo muli. Maramdaman mo na mas higit na mahal ka ng Panginoon. Dahil sa mga tao sa paligid natin, maaari tayong i-reject. Maaari nating hindi maramdaman yung pag-ibig ng mga tao. Pero sa Panginoon, mali ka man, makasalanan ka man, gaano man kalaki ang kasalanan na meron ka, nananatiling mahal ka ng Panginoon. Yan ang pag-comfort sa atin ng ating Panginoon. So sa buhay natin, huwag nating isipin na yung daan na tinatahak natin ngayon sa sarili nating kakayahan, isipin natin,
Manampalataya tayo sa Panginoon. I-fix natin ang ating sarili sa harapan ng Panginoon. Lumakad tayo na matuwid sa harapan ng Panginoon. Sa Kanya tayo magtiwala. Ano man ang ginagawa natin, ano man pinaplano natin, sa Panginoon tayo magtiwala. Hindi tayo sa tao nagtitiwala. Hindi tayo tumitingin sa tao, kundi dapat tayo magtiwala sa ating Panginoong Yesukristo. Kaya mga kapatid, tayong lahat ay manalangin.